malapit siya, no po. Ito ay dahil sinusunod natin ang principles ng kaniyang security matters. What we mean is much better to dig deep rather to dig na too much deep, kasi preparation po siya doon sa rainfall or sa rainy season, lalo na po sa hangin. Kasi kung mabababaw lang ay kunting hangin lang po ay matutumba siya. Ngayon tatabunan na natin, ano po, let me show you. Ayan. So sa 12 months, sa isang taon, 8 times 12 mo siya, 10 to 1.26 so sa isang taon. Kaya malalim ang pundasyon po niyan, malalim ang pagkatanim o pagkabaon. Thankful tayo na hindi na abot ng init at hindi siya tuluyang namatay. Ngayon ito po yung isa pa na bahagi ng intercrop natin, ano po. Andun pa po hanggang sa dulo, may mga saging na po. Ayan po yung isang niyog or coconut dwarf. Tapos yun ang isa sa dulo. Ayan po. Medyo mataba yung doon sa dulo kasi naliliman siya ng punong kahoy. Ngayon, itatanim natin ang dalawa pang huli na panibago. Ano po? Lilinisan muna natin. Gagayahin natin yung method number 1. So, ayan. Para malinis po. Ngayon sa magtatanong ay bakit kailangang iksian ang dahon? Ano po? Sa magtataka ang ilan doon sa mga hindi knowledgeable, kailangan po yun kasi ang dahon po ay malalanta. So ganun din naman na malalanta sa pansamantala. Totoong tag-ulan na ngayon, pero para mas mabilis sumibol yung panibagong dahon at hindi na siya dadaan sa proseso na malalanta muna, ay hindi siya madidelay, ano po. Yan, tingnan niyo po sa ganitong height niya, mahaba po, pero sa lalim ng pagkatanim natin ay ganun po ka iksi na lang ang natitira, ano po. Lalagyan muna natin ng pansamantalang lupa. Yan. Babalikan natin yung lupa niya. Pag okay na, bitawan, saka tuloy-tuloy yung pagtabon. Yan po. Tatarget tayo rito ng hundreds
na puno ng saging. Para time will come ay marami tayong saging na maitatanim. Pag nagbunga ay magha-harvest tayo. Marami naman tayong magtutulong-tulong at maraming makikinabang. Magkaroon ng extra income ang bawat isa. Gagaan din po ang antas ng buhay at pamumuhay. Ano po? Sabi nga nila ay mabigat man ng isang bagay, kung pagtutulong-tulungan ay lalong gagaan. Kaya through this method ay unti-unti nating ibibit ang difficulties, struggles at mga hindrances dito sa farm. So far ay palibasa nagtatarget tayo ng hundreds of pieces ng kung ano pa mang itatanim natin. Kaya tinawag natin ang farm na gatos-gatos farm. Kasi sa Bisaya na term, ang 100 ay isa kagatos, no? Ibig sabihin ang gatos ay hundreds.